New Yamaha Lexi 155 ilalabas na ng Yamaha Philippines. What? Oh, what are you talking about, man? Aba, kung ilalabas to ng Yamaha Philippines, siguradong magdo-dominate to dito sa atin sa Pilipinas. Pormahan pa lang nito ay talagang swak sa mga Pinoy. May gulay board, may malakas na makina at yung pormahan nga niya napakaangas. At higit sa lahat mga tol, yung specs and features nito talagang panalo. Okay mga tol, nag-post kasi ang Yamaha Philippines sa kanilang Facebook page at walang malinaw kung ano ba talaga yung bago nilang unit na ilalabas. Kalimitan kasi pag nagpo-post sila yung bang shadow lang ng motor no. So dito sa post nila walang ganon. Pero isa lang ang sigurado, meron silang bagong motor na ilalabas ngayong 2026. At ang isa nga sa nakikita kong motor na pwede nilang ilabas ngayon ay isang motor na talagang matagal na din sa market sa ibang bansa tulad ng Thailand at Indonesia. So ito nga mga tol ang Yamaha Lexi 155. Unang labas ito ay 125cc pero na-discontinued na yan. Naglabas sila ng bagong version, ito nga ang Yamaha Lexi 155. Same engine ng Yamaha Aerox at ng NMAX 155 pero syempre meron itong distinct design. Kakaiba sa lahat kung ito man ang ilalabas ng Yamaha Philippines. Kaya siguradong magugustuhan to ng mga Pinoy rider lalo na yung mga nagdi-deliver. Ang trabaho ay yung mga delivery rider. So talagang napaka-compact nito. Biruin mo may gulay board na pwedeng paglagyan ng mga gamit o ng pinamili. Doon pa lang talagang panalo na tapos samahan mo pa ng malakas na makina. Sulit, di ba? So ano nga bang meron dito sa Yamaha Lexi 155 at magkano ang magiging presyo? Tara pag-usapan natin. Una sa makina ay gumagamit ito ng 155cc liquid cooled 4-valve single overhead cam fuel injected engine. Equipped with blue core at naka VVA na rin same with NMAX 155 at Aerox 155. May lakas itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.2 Nm at 6,500 RPM. Yun nga lang mga tol, medyo sumablay sa fuel tank. Meron lang itong 4.2 liters capacity. Sa totoo lang tayo mga tol, no, maliit talaga yung fuel capacity niya sa size niya. Kahit man lang sana ginawang 5.5 liters So kumbaga ipinantay doon sa Yamaha Aerox 155. So yun nga, pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 43 to 45 kilometers per liter. Pero syempre depende nga yun sa rider. Equipped na rin ito ng SMG or Smart Motor Generator for smooth engine start at naki-stop and start system na din. So isa nga rin to sa tumutulong para mapatipid sa gas itong Yamaha Lexi 155. Actually mga tol, common na tong technology nito sa mga scooter ni Yamaha So ito nga yung technology na pag huminto ka automatic na mamatay yung makina usually sa traffic light. Then after a while twist mo lang ang throttle at taandar na yung makina, then go ka na. Pagdating sa looks, andito pa rin yung DNA ng 125cc model ng Yamaha Lexi. So yun nga, may floorboard na napaka useful lalo na kung marami kang dala. So yung tindigan nito ay Sport Maxi Scoot na may floorboard Ganun pa man maganda pa rin itong pang long ride. Sa front end nito napaka-sporty ng looks, napaka-premium at elegant. Ang angas ng design ng pinaka-headlamp nito, meron siyang blue effect na DRL lights parang sa Gravis 125 At ang maganda, LED na ang ginamit na ilaw dito sa harap. Pagdating naman dito sa likod mga tol, integrated yung design ng taillight niya dito which is good dahil walang nakalawit na signal light. Kumbaga mas sporty yung looks pag ganito at malinis tignan. So LED na rin ang ginamit dito sa likod. Okay mga tol, sa mga suspension dito sa harap, ginamitan nito ng telescopic fork tapos dito naman sa likod. So dito siguradong marami ang magrereklamo. So naka single shock lang kasi siya with sub tank. Not sure lang kung anong brand pero sana KYB to So tulad ng nakakabit sa NMAX version 3. Sa brakes naman mga tol, naka-disc sa front at equipped na nga ng ABS or anti-lock brake system. So single channel lang mga tol to And dito naman sa likod ay naka-drum brake. Sukat naman ang gulong mga tol, sa harapan 90/90 rim 14 and sa likod naman ay 100/90 rim 14. At yung design ng wheels natin parang sa NMAX lang or yung sa Aerox Pagdating naman sa panel, naka fully digital instrument panel equipped with Yamaha Connect kung saan pwede mo i-connect yung smartphone mo dito. Very premium mga tol yung pinaka-cockpit natin dito Tapos meron siyang cover sa handlebar parang sa NMAX 155. Pagdating naman sa ignition, nakakiles na to at meron na nga rin itong power socket dito sa left side. Pagdating naman sa upuan, very premium din ang design at sa ilalim nito ay meron itong compartment at ang kinaganda kasi yung isang half face helmet. At yung hindi mo naman to lalagyan ng half face helmet, marami kang mailalagay na maliit na gamit mo like papel ng motor, basic tools, maliit na bag, jacket, etc. Okay mga tol, meron nga itong tatlong variants, ang standard, S variant at ang ABS variant. Para sa standard, ang presyo nito sa Indonesia ay 27,050,000 Indonesian rupiah or 94,900 pesos. At para naman sa S variant ay 28,850,000 Indonesian rupiah or 101,000 pesos.
At para naman sa kanilang top of the line which is yung may ABS at Y-Connect, ang presyo nito sa Indonesia ay 31,700,000 Indonesian rupiah or 111,200 pesos. So dahil may tax pa yan pag dinala dito sa atin sa Pilipinas, ang possible na maging presyo nito ay nasa 115,000 to 130,000 pesos mula sa standard hanggang sa ABS variant. Kung sakaling ilalabas ni Yamaha Philippines yung tatlong variants. Sa ngayon mga tol, wala pang official date kung kailan ang launching ng bagong motor ng Yamaha Philippines at kung ano ang motor na ilalabas sila, no. Pero sana Yamaha Lexi 155 na nga ito. Ano sa tingin nyo mga tol, pasado ba sa inyo itong Yamaha Lexi 155? So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.